Maaksyong Lunes pa rin sa Senado matapos maaresto si Senator Estrada. Pero no-show ang majority senator sa sesyon. Habang naghain naman ng sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Mag-uulat ng live mula Senado sa Pasay City si Senior Correspondent Amor Santos. Amor, anong nagaganap dyan? Tristan, alas 5 ng hapon dapat ang Senate session ngayong Lunes, June 1, pero walang nangyaring session dahil wala ni isang majority senator ang sumipot sa session hall. Kumpleto yung 11-member Senate Minority Block pero pasado alas 7 ng gabi ay lumabas na sila sa session hall at mag-i-issue na lang daw ng joint statement. Matatanda ang noong nakaraang Martes, minorya ang nag-walkout dahil sa tinawag nilang pambabraso sa mosyong payagan ng online participation at voting ng mga senador sa session. Bandang 5:20 PM kanina, sinabi ni Minority Senators Mig Zubiri at Kiko Pangilinan na hihintayin nila ang mga kasamahan mula mayorya. That time, hindi pa raw nila itinuturing na boycott ang nangyari kahit walang naging pasabi ang mga majority senators kung bakit wala pa sila. Sabi ni Pangilinan, sa ilalim ng rules, Senate President ang dapat magpatawag ng session. Under our rules, the SP calls the session. So without him, we cannot call the session. Do you feel this is a boycott, Senator? We'll wait for that. You'll wait until what time, sir? Until? We'll wait for them. We'll give them the benefit of the doubt. Sa isang statement na nawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa minority to quote, "Go quiet o tumahimik muna bilang paninindigan sa anyay independence ng Senado." Kanina nakita pa natin si Cayetano at iba pang majority senators tulad ni Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Camille at Mark Villar dito sa Senado. Sinamahan nila si Senador Jinggoy Estrada nang humarap sa media at sumama si Cayetano hanggang Camp Crame. Sa video na nakuha ng media, mainit ang naging komprontasyon sa pagitan ni Cayetano at Interior Secretary John Vic Remulla. Umaapela kasi si Cayetano na sa labas ng Senado gawin ang pag-aresto pero hindi pumayag si Remulla. Sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. Sa huli, binasahan si Estrada ng kanyang mga karapatan pero hindi na siya pinusasan habang palabas ng Senado. And Tristan, bukod dito sa pag-aresto kay Estrada, ang tila boycott ng mga majority senators, naghain din ng sagot si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment at ang kanyang naging hiling, ibasura ang impeachment case laban sa kanya. Tristan. Ang daming ang nagaganap ngayon dyan sa Senado, Amor. But just to go back a bit doon sa pag-respond ng camp ni Vice President Sara Duterte, ano daw yung kanilang grounds na iginigiit para sa kanilang hiling na ibasura yung impeachment laban sa Vice? Tristan, ayon dun sa kampo ni VP Sara, yung kanyang mga lawyers ay may mga paglabag sa konstitusyon, sa proseso at walang sapat na ebidensya dun sa mga alegasyon laban sa bise. Sabi ni lawyer Michael Powa ay nasa 50 pages yung answer ni VP Sara sa Articles of Impeachment pero marami daw yung naging dokumento. Nakita natin mali-maleta yung dokumentong dinala ng mga abogado ng bise dito sa Senado. Marami daw yun dahil dun sa mga annexes. At isa nga dun sa mga sinasabi nila ang napaglabag doon sa proseso ay yung House Committee on Justice daw ay parang tila gumawa na ng mini trial doon sa mga proceedings nila dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na dapat daw isang bagay na Senado lang ang dapat gumawa. Tristan. Maraming salamat. Nag-uulat mula Senado ang aming Senior Correspondent Amor Santos.